Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church online worship service. I would like to invite all of you to please stand up for our call to worship. But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow down toward your holy temple in the fear of you. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Psalms 5:7-8. Sabay-sabay po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now all be seated and let us remain in the spirit of prayer. May you please bow down your heads and let us pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we come before you right now asking for your forgiveness for all the known sins that we have committed before you. Hayag at alam mo ang lahat ng ito. Kaya po nais namin itong ihingi ng tawad at ikumpisal. Linisin mo po kami, Panginoon, sa araw na ito upang maging karapat-dapat kami sa pagpupuri at pagsamba. Linisin mo po ang mga bagay na ito upang magkaroon kami ng kumpiyansa na tawagin ka naming Ama at tumiling ng maraming mga bagay sa iyo. Hindi po lingid sa iyo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Alam mo po kung sino ang mga may karamdaman. Alam mo po kung sino ang mga nangangailangan. Alam mo po kung sino ang mga nagluluksa, nasasaktan ng mga damdamin. Alam mo po kung sino ang mga may suliranin sa mga bagay na pinansyal. Ikaw na nakakaalam ng laman ng aming mga palabigasan. Ikaw na nakakabatid ng mga kakulangan ng aming buhay. Sa iyo po sa araw na ito ay nakikiusap kami na dinggin ang aming mga panalangin. Tulungan mo po kami, Ama. Hipuin mo po ang aking mga kapatid. Nasaan mang mga lugar sila ngayon at anuman ang kanilang mga kalagayan, lagi mong iparamdam sa kanila, Panginoon, na may nagmamahal at hindi ka po nagpapabaya. Sagutin mo po ang mga pagdaing na ginagawa nila ngayon, mga personal na hiling ng aking mga kapatid, at umaasa po kami na ikaw, aming Diyos, ang siyang magbibigay. Dinadalain ko po ang aking kapwa manggagawa na sa araw na ito'y mangangaral ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang medium na meron kami ngayon, anumang platform ito, Panginoon. Gawin mong epektibong paraan para ang iyong mensahe ay makarating sa mga tahanan, makarating po sa buhay ng iyong mga anak at naway makinabang kami sa mga mensaheng ito. Pagpalain mo po ang mga may kaarawan ng mahaba pang buhay, ang mga anibersaryo ng aking mga kapatid, ng magandang mga pagsasama at ang lahat ng mga pangangailangan sa buhay ay samahan at iyo pong tugunan. Pati po ang mensaheng ipapahayag ngayong araw na ito, aming Diyos, tulungan mo kaming maunawaan. Tulungan mo po kaming magamit ang mga aral na ito para kami po ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay sa kabila ng mga problemang aming pinagdadaanan. We are all praying, O Lord, for all Manitobans sa buong Canada, sa mga kababayan sa Pilipinas, sa lahat po ng mga bansa. Maghari ka, Panginoon, at maitaas ang iyong kaluwalhatian. Sa araw pong ito, Panginoon, sa buong programang nakatadhanang aming gagawin, samahan mo ito ng iyong Santong Espiritu at ang basbas ng iyong pagkalinga ang sumaaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Behold the star of Bethlehem, the word of God
child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for King is with us. Fully God and fully man, He comes for all with open hands. He rules with love on David's throne. All praise belongs to Christ alone. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Holy, 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 Jesus, we adore Thee. Peace has come, for our King is with us. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ alone. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ alone. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with. Peace has come, for our King is with us. Sa gitna ng dilim, ako ay mananalangin. Sa gitna ng gulo, patuloy sa'yo kakapit. Kahit di pa maayos ang lahat ng bagay, ipagkakatiwala sa'yo aking buhay. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wakas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Sa lakas ng bagyo, tahanan ko'y salita mo. Sa mahirap na laban, pangako mo ang sandigan.
sugatan, hindi mo pababayaan. Pagkakatiwalaan, Jesus ang iyong pangalan. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan. Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo, sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong, lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Good morning everyone! Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral na When Your Dream Becomes a Nightmare. Siguro po lahat naman tayo merong mga pinapangarap, meron po tayong gustong mangyari, meron po tayong mga panag-inip. Pero alam niyo po ba mga kapatid, minsan yung panag-inip natin ay nauuwi sa isang napakalungkot at napakabigat na bangungot. Meron na po bang ganitong mga pangyayari sa buhay ninyo na hindi ninyo makakalimutan? Gusto ko po simulan ang ating pag-aaral sa isang kwento. Ito po'y nangyari noong February 15, 1947. Isang missionary na ang pangalan ay Glenn Chambers ay nasa airport at naghihintay ng kanyang flight papuntang Ecuador upang sumama sa isang mission trip o pumunta roon para magmisyon. Bago sumakay sa eroplano, nakakita siya ng isang kaibigan na malapit sa tirahan ng kanyang nanay. So naisipan niya, dahil nakita niya ang kaibigan na ito, ay gumawa ng kapirasong liham sa kanyang nanay bago ang kanyang pagpunta sa Ecuador, sapagkat hindi sila nagkaroon ng mahabang panahon ng pagpapaalaman ng kanyang nanay. So, ang ginawa po niya, humanap siya ng kapirasong papel na mapagsusulatan at nakapulot po siya ng isang flyer sa tabi ng kanyang upuan at ganyan po ang itsura. Nakasulat po yung katagang Y. So part po ito ng isang advertisement at ang kanyang ginawa, sa likuran po ng papel na ito, isinulat niya ang kanyang mensahe para sa kanyang nanay. Hindi nagtagal, ang Avianca Airline flight bound for Quito, Ecuador ay lumipad. Hindi po nagtagal, isang trahedya ang nangyari. Ang eroplanong ito ay nag-crash 14,000 feet at ito'y bumagsak po sa El Quito o El Tablaso, malapit po sa Bogota, Colombia. Lahat po ng tao na sakay ng eroplanong ito ay namatay. Kasama po si Glenn Chambers.
Isa po siyang kabataang gulang na ang pangarap ay magamit ang kanyang buhay para sa ministeryo, na magamit ang kanyang kabataan, ang kanyang kakisigan para sa pagtatayo ng mga iglesia at maministeryohan ang mga tao sa Ecuador. Pero mga kapatid, kasama po siya sa binawian ng buhay sa pagbagsak ng eroplanong ito. A lifelong dream that suddenly aborted into a nightmare. Tungkol po sa liham, nakarating naman po ito sa kanyang nanay. At dumating na rin po sa kanyang ina ang balita na bumagsak ang eroplano. Kaya pagkahawak ng kanyang nanay ng liham, ang una niyang nakita ay ang katanungang iyan. Ang piece of paper na yan na sa harapan ay nakasulat ang katagang why. Of all the question, it is the most searching question. Dahil marahil ito rin ang kanyang tanong, bakit ang anak ko? Why my son? Samantalang ang kanyang layunin naman ay pumunta sa Ecuador para sundin ang kalooban ng Diyos. Ang layunin niya ay maging misyonero para maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya yung katagang yan ay tamang tanong ng nanay ni Glenn. Subalit nang binuksan po niya ang likuran ng papel na yan at tiningnan kung ano nakasulat, ganito po ang isinulat ni Glenn sa kanyang nanay. Sabi po ni Glenn, Ma'am, God is too kind to do anything cruel. He is too wise to make a mistake and too deep to explain Himself. Mga minamahal na mga kapatid, Mrs. Chambers stopped asking why. He stopped asking why when she saw the who behind the scene. All other sounds are muffled when we claim His absolute sovereignty. Even the sound of crushing DC-4 ay tumahimik dahil sa malakas na katotohanan ito na ang Diyos ay hindi gagawa ng hindi niya alam, hindi siya nagkakamali, at hindi po niya kailangang magpaliwanag. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, tanungin natin ang ating mga sarili, have you ever experienced that moment when your dream become a nightmare and you find yourself in the starring role of that nightmare? Naranasan na po ba natin ito? Alam niyo po mga kapatid, we all have. Ako po ay may mga pangarap sa buhay ko na hindi nangyari. May mga dreams na naging nightmares. May mga bagay na gusto ko pong matupad and yet hindi natupad. And have you ever asked why? And as you look at the shattered remains of your plans and dreams, naitanong niyo po ba ang katagang, bakit? Mga kapatid, aminin man natin o hindi, we all have. And this morning, I want to show you better alternative than asking the question why. I want to point out the witness of a man by the name Joseph. Siya po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. Isang lalaki ng Diyos, isang binata na merong pangarap na bumuo ng isang pamilya, na magkaroon ng mga anak na masunurin sa Diyos sapagkat siya ay isang lalaking matuwid. Ang kanyang pangarap ay isang masayang pamilya, isang mabuting pamumuhay. At I guess, katulad po ng lalaking ito ang ating mga pangarap. The man named Joseph saw all his dreams fall into million pieces at his feet. And what happened in his life is worthy of noting this morning. Magandang pagbulay-bulayan natin ang buhay ng lalaking ito sapagkat may mapupulot po tayo doon sa mga panahon kung saan ang ating mga panag-inip ay tila naging isang masamang bangungot. So atin po munang tingnan ang aking binabanggit na lalaki. Puntahan po natin ang talatang pagbubulayan sa Matthew chapter 1 beginning verse 18 hanggang 25. Mahaba-haba po ito, samahan po ninyo ako sa pagbabasa. This is how the birth of Jesus the Messiah came about.
his mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Ito po ang kasaysayan. Pamilyar po kayo, hindi po ba? Madalas po itong nagiging laman ng mga kwento, ng play, ng mga drama, ng skit kapag araw ng Kapaskuhan. At marahil, napakarami na pong sermon na narinig ninyo tungkol po sa buhay ng ng sikat na pamilyang ito. Ano po? At sa araw pong ito po yung aking goal. Ang atin pong pagbulay-bulayan kung ano ba ang nangyari sa buhay nitong si Joseph. At iisa-isahin po natin ang mga talata, mga kapatid. Parang ang atin pong atake sa ating sermon ngayong umaga ay a sort of Bible study. Pag-aaralan po natin itong passage na ito at isa-isahin po natin ang mga talata kung ano ang nais sabihin sa atin. So sisimulan ko po ang sermon sa verse 18. Puntahan po natin ang verse 18. Sa verse 18, makikita po natin ang isang shattering discovery. Si Joseph ay betrothed sa kanyang girlfriend. Ang term na ginamit po ng talata wife, asawa. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pag-aasawa po sa bansang Israel ay isang mahabang proseso. Yung pa lamang pong pagsisimula ng engagement ay considered na po iyon as part of the marriage. Kaya po sila ay considered na po betrothed sa isa't isa, hindi na pwedeng makipag-fling si Joseph sa iba o si Mary sa iba, kasi po sila po ay nakatadhana na talaga na magsasama bilang mag-asawa. Kaya lang po, sa kultura po ng Hudyo, hindi po pwedeng mabuntis ang isang babae at magdalang tao outside the bond of marriage. Kaya po pinakaiingat-ingatan po ito. So, his mother, the mother of Jesus, who is Mary, was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. At ito po mga kapatid ay isang bagay na kung saan ay bawal na bawal sa kultura ng mga Hudyo. So, ating pong aralin, ito pong dalawa ay pledged to be married. Ano po bang ibig sabihin nun? Pledged to be married. Ito po ay binubuo ng tatlong katotohanan. Una, it was a time of excitement. Mary and Joseph were betrothed to one another. This was the ancient Hebrew engagement period. It was as binding as marriage. Kaya po sa unang bahagi po ng talata, binanggit po na sila'y mag-asawa. Yung pong being betrothed is a part of the binding of marriage. And surely they were excited about their future together as a husband and a wife. It is a time of excitement for both of them. Ito yung pangarap ng bawat isa. Yung haharap na sila sa altar at sila'y magsasama sa isang bahay bilang mag-asawa. So it was considered to be a time of excitement for both of them. Yun po ang ibig sabihin ng pledge to be married. Pangalawa, it was a time of expectation. The Bible tells us that this
took place before they came together. Surely they were both counting down the days until they could be together and live together as a husband and wife. Po, they are waiting for this moment. Yung sila'y magsasama at magsisiping, magdadalang tao si Mary at magkakaroon sila ng anak. So ito yung time na they are expecting a moment, a dream of being together as a husband and wife. Pero mga kapatid, ito po ay pwede ring maging time of embarrassment. Alam niyo po, during this betrothal period, both the bride and the groom were to keep themselves physically pure for the other spouse. Na po, kailangan po manatili silang banal sa isa't isa bago dumating yung araw ng kanilang kasal. Sapagkat itong betrothal period na ito, yung pledge to be married to somebody, ay pwedeng maging panahon ng kahihiyan sa isa't isa kapag nalaman na sila'y nagtaksil, kapag sila'y nandaya. Kaya po mga kapatid, nung na-discover ni Joseph na itong si Mary ay buntis, it was really a devastating moment for him. It seemed that all the dreams Joseph had for the future had been shattered by this devastating news. No? Ito po ay magiging cause ng embarrassment. Hindi lamang po para kay Mary, kundi kay Joseph. Kasi po ang mapagbibintangan dito si Joseph Hindi naman niya pwedeng sabihin, hey guys, hindi ako tatay niyan. Hindi ko sinisipingan yan. Paano nabuntis yan? Paano nabuo yung sanggol sa sinapupunan yan? Ikaw lang naman ang tanging lalaking may access sa babaeng ito. So it is a moment, a time of embarrassment sa bawat isa, sa kanilang dalawa. So, mga minamahal na mga kapatid, sa pangyayari pong ito, hindi nga po ba minsan ang buhay ay talagang mapagbiro? We make all our plans for the future and we set things up just the way we want them to be. But then some other event takes place. At makikita po natin ang ating plano, ang ating pangarap, ang ating pong pag-asa ay biglang guguho at biglang magbabago. And when these things happen, it breaks our hearts because it is unexpected and even unwanted. Mga kapatid, sino pong mag-aakala na uubusin natin ang buong 2020 sa ating mga bahay dahil tayo po ay confined because of the COVID pandemic? Sino pong mag-aakala na yung napakagandang trabaho na meron tayo secured, matibay yung company, dahil sa pandemyang ito, biglang magsasara tayo, mali-laid off at wala tayong trabaho ngayon? Sino pong mag-aakala na marami po na dati kasama natin noong 2019 ay hindi na natin kasama ng 2020 dahil binawian ng buhay dahil sa pandemyang ito? Sino pong mag-aakala na ang ating mahal sa buhay na ibinili natin ng memorial plan para doon sila ilibing kung sila'y babawiin ay kailangan lang sunugin at i-cremate dahil hindi natin magawang ilibing dahil bawal ang makipaglibing? Marami pong binago. Marami pong hindi umayon sa mga plano natin. Marami tayong mga pangarap. Maaaring merong dream wedding ng 2020 na wala pong magawa kung hindi iatras ng iatras, baguhin ang petsa, o kaya naman ay ikasal na lang ng ganun-ganun na lang dahil kailangan ng makasal. Ang dream wedding na pinapangarap ng maraming mga babae hindi nangyari. Ang mga planned tour, getaways, at kung ano-ano pa ay hindi naganap. At maraming mga pinangarap tayong hindi natupad sa panahong ito ng global COVID pandemic. However, like Joseph,
The reality is we are blind to the fact that God is at work behind the scenes. The reality is, patuloy nating tinatanong ang Diyos, bakit nangyari ito? Bakit kung kailang pandemya saka nawala ang aking tatay? Bakit kung kailang pandemya saka kailangang ma-hospitalize? Bakit kung kailang pandemya saka kung ano-ano pa? And you can probably think of many other whys and questions na pwede niyong ibato sa Diyos. But the fact is, it was God who shattered our dreams. This is a very sad and very disturbing reality. Mahirap pong tanggapin ang katotohanan ito, but I would like to tell you this. God can change everything, and God can shatter our dreams. Masakit, mahirap maunawaan, pero ito ay katotohanan. That may be hard to understand, but it is still how things work. Ang hirap po nating intindihin ang isipan ng Diyos dahil hindi natin ito kayang arukin. Ang hirap po nating unawain ang kanyang isipan dahil hindi abot ng ating isipan. May mga bagay na talagang hindi kayang ipaliwanag ng Diyos sa atin at hindi naman siya nangangailangang magpaliwanag. The Bible is clear on this matter. Our God works His will in our lives in ways that we cannot begin to comprehend. Sino ang pwedeng makaunawa sa Diyos? Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, verses 8 and 9, ano po ang sinasabi? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. His plans for us are rarely what we would plan for ourselves. Yung plano ng Diyos ay madalas malayo sa plano natin. Sa Job chapter 1 and chapter 2, makikita po natin mga kapatid, God is at work. He is behind the scene. But look at what is happening to the life of Job. It was really a shattered dreams for him. Perfect life. May pamilya, may asawa, may magandang anak, o may magandang pamumuhay ang kanyang mga anak. May kayamanan, kumpleto ang ari-arian, may mga aliping naglilingkod, and then all of a sudden, behind the scene is the hands of God. It is Him who allows those things to happen. Alam natin, si Satanas ang kumikilos, pero lahat ng yon ay may pagpapahintulot ng Diyos. Hindi pwedeng kumilos si Satanas, hindi po siya pwedeng sumaling ng kahit sinong anak ng Diyos kung hindi papayagan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Romans 8:28, paborito natin yan eh. No? All things work together for good to them that love the Lord. Nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay. At yung pong 2 Corinthians chapter 4 verses 15 to 17, ano po ang sabi diyan? Sabi ni Apostol Pablo, all this for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. Po. Alam ng Diyos ang lahat mga kapatid. We may not like it when the Lord shatters our dreams and our hopes, but when everything has been said and done, we will see that the plan was perfect plan all along. Hindi po natin naiintindihan, pero kapag lumipas na po at naipaunawa sa atin ng Diyos, maiintindihan din po natin. Sa banal na kasulatan, in the Old Testament, meron pa hong isang
Joseph. Isang Jose na anak ni Jacob. Ito pong lalaking ito ay binigyan ng Diyos ng isang pangarap, ng pangitain, na he will become great, he will become a ruler, he will be successful. Pero paano mangyayari yon? Ang kanyang pamilya na pinagsabihan niya nito ay nagalit sa kanya. Ang mga kapatid na pinagsabihan niya nito ay nagplanong patayin siya. Ipinagkaloob siya at ibinenta sa isang trader. Yung trader, binenta siya sa bahay ni Potifar. At doon sa bahay ni Potifar, siya po ay tinukso ng asawa nito hanggang siya'y mabilanggo. Hindi po ba mga kapatid? Para pong palatandaan ito ng shattered dreams. Sa bilangguan, pinangakuan po siya noong butler, ng tagahawak ng kupitan ng hari, na sasabihin niya sa hari on how Joseph interpret the dreams, and yet, paglabas nito, nakalimutan din si Joseph. Isang blow of a shattered dream again. A dream of being free from that prison cell. Pero kung titingnan po natin, lahat ng yun ay nangyari. No, he would end up in the place of power. It would never have happened had not God first shattered his dreams. Yung mga tingin natin ay panahon kung saan winawasak ng Diyos ang mga pangarap natin ay paraan niya ng paghahanda at pagpeprepara sa ating magandang destiny. Amen po ba? So ano pong aral pa ang ating makikita sa mga talatang ito? Puntahan po natin ang verse 19 ng Matthew chapter 1. Ano pong mababasa natin sa verse 19? Sabi po dyan, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Mga kapatid, sa talata pong ito, may tatlong bagay tayong mapapansin. Nung nalaman ni Joseph ang pangyayaring buntis ang kanyang nobya, siguro kahit sinong lalaki ay iisipin na wasak na yung pangarap, paano pa ito mabubuo? So ang pinakamaganda ay iwanan na lang ito, putulin ang relasyon at makipaghiwalay. At alam niyo po, pumasok ito sa isipan ni Joseph. Sabi po dyan, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Mga kapatid, alam niyo po ba kapag in-expose ito ni Joseph, isa lang ibig sabihin, mamamatay si Maria. Ang kabayaran po ng pagtataksil at pangangalon niya ay kamatayan. At dito po mga kapatid, may ilang bagay na inireveal, tatlong bagay actually ang makikita natin sa verse 19. Una, yung tinatawag na karakter ni Joseph. Joseph's character. In the midst, actually tatlo, no? Isa-isahin natin yan. Joseph's character, Joseph's choices, and Joseph's compassion. Yan po yung tatlong bagay na inireveal ng chapter 19. Isa-isahin po natin. Unahin natin yung Joseph's character. Yan. Ano ba yung karakter ni Joseph? In the midst of his most difficult of situations. Dito po, inireveal ang tunay na pagkatao ni Jose. Alam niyo po mga kapatid, para malaman mo raw ang karakter at pagkatao ng isang tao, hindi po sa mga masasayang sandali. Hindi po doon sa mga walang suliraning sitwasyon ng buhay. Para malaman mo raw ang tunay na karakter ng tao, ilagay mo siya sa isang mabigat na sirkumstansya. At dito po sa sitwasyong ito ni Joseph, sa kanyang buhay lumitaw kung sino at kung anong uri ng tao siya. Ang sabi po, we are told that he was a just man. Joseph was a just man. And this simply means that he was blameless under the law, that he is walking by faith in the Lord. He was a man of God before this event befell upon him. And what he was in his heart
came to surface in his trials. Ito na talaga si Jose. Bago pa mangyari ang bagay na ito, ito na yung kanyang puso, ito na yung kanyang karakter. Siya po ay isang taong matuwid. Kaya nung nangyari ang bagay na ito, sabi nga po, inireveal lang nung trial na ito kung ano tunay meron siya sa puso niya. Mga kapatid, the times when life goes wrong from our perspective is the time when we can see our true selves. For what we are in the worst of time is what we really are in our hearts. Kaya sinabi ng talata, si Joseph ay matuwid. Ibig lang po sabihin ito, ipinakita ni Jose ang tunay na siya sa panahon ng crisis sa kanyang buhay. Again, I would call your attention to Job chapter 1, 20 to 22. Ano po ang sabi niya sa talatang yan? At this, Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Sa verse 8, ano po ang sabi? When the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Ito po ang pagkakakilala ng Diyos kay Job. Pero si Satanas, hindi niya kilala si Job. Ang akala ni Satanas, kaya lang sumusunod si Job dahil pinagpapala siya ng Diyos. Dahil binebless siya ng Diyos ng maraming mabubuting mga bagay. Pero ang Diyos, kilala niya si Job at inireveal ng Diyos kay Satanas at inireveal ng Diyos kay Job kung sino talaga siya. Kasi po, minsan tayo man, hindi natin kilala ang ating mga sarili. At alam niyo po, para makilala natin ang ating mga sarili, minsan, kailangan nating dumaan sa mga trahedya ng buhay. Para malaman natin kung gaano tayo katatag. Para malaman natin kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos. Para malaman natin kung gaano ang ating pananampalataya. By the way, dito po ipinakikita na ang Diyos kilalang kilala tayo. Pero si Satanas na handang mag-akusa sa atin, hindi niya alam kung ano ang ating kapasidad. Amen? Kaya wag ninyong bibigyan ng pagkakataon si Satanas na magtagumpay at malaman ang ating mga kahinaan. Sapagkat alam naman natin na greater is He that is in us than he that is in the world. Amen po ba? So what Job was in his trouble revealed what had always been in his heart. And this is what God knew about him before the calamities come. Or rather, before the calamities came. Kilala siya ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ito ang realidad eh. Anyone can rejoice when life is good. But it takes a consecrated life to shout when life falls to pieces. Lahat ng tao pwede namang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pag maganda, takbo ng buhay. But it takes a consecrated life to shout amen and hallelujah when life falls to pieces. How do you respond toward God in time of crisis? Reveals the depth of your commitment to Him and to His will. Kaya si Joseph, ipinakita po yung kanyang pagiging matuwid. Inireveal ng crisis na ito sa pagitan nila ni Maria kung anong uri ng tao meron siya. Amen? Pangalawa, tingnan po natin ang kanyang choices. Si Joseph may choices eh. Ano po yung kanyang choices? Number 1, he can publicly humiliate Mary because of what he perceived to be her immorality. His choice could possibly lead to her death under the law. Sa Deuteronomy 22:13 to 21, basahin niyo po yon. Ang kabayaran po ng pangangalo niya ay kamatayan.
Pwede pong choice ito ni Joseph. Na po? At ito po ang choice ng marami ngayon. Ito ang choice na ginagawa ng maraming mga tao. Lalo po sa Pilipinas ngayon. No? Alam na nila kung ano gagawin. Tatawag po kay Raffy Tulfo para hiyain ang kanilang mga asawa. Para ilantad ang mga kahinaan, ilantad ang mga problema, ilantad ang mga kabulukan. At doon po live on television, nationwide, magpapalitan ng mga akusasyon. Si Joseph hindi siya nagpatulfo. Hindi niya planong hiyain si Maria. Hindi niya planong ipahamak ito. But that is part of his choice. Second, he can divorce her quietly and just walk away from her, leaving her to raise the child in shame and poverty. So ito po ay pwedeng gawin, pero kailangan muna nilang magsama, palalabasin nila na sila ay, ay mag-asawa at nabuntis si Maria pero i-divorce niya, pwede yun. Karapatan yun ng lalaki, choice yun ng lalaki. Pwede mong i-divorce ang iyong asawa. At ito po ay naging option ni Joseph. Pero ang option na ito ay option pa rin ng may pagmamahal kasi ang plano niya, i-divorce ng lihim. Hindi pa rin ilantad si Mary sa kahihiyan. At pangatlo, another option, he can marry her, raise the child as if it were his own. This last option would rarely have been chosen by Jewish man. Hindi po ito madalas pinipili. Sapagkat ito po ay dagok sa kanilang pagkalalaki. To Joseph, none of the choices seemed appealing, but he had to choose one of them. Often life presents us with choices that are less than appealing to human nature. Our duty in those times is to listen to the voice of God and not to listen to the popular opinion of men. Minsan ito ang problema eh. Minsan sa mga problema at krisis ng buhay, ang mga pinakikinggan natin ay ang boses ng inaakala nating mga nagmamalasakit. Mga kapatid, si Job ay dinalaw din ng mga kaibigan. Dinalaw ng kanyang tatlong mahal at matalik na kaibigan. May kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang sinasabi. Pero ang mga bagay na ito ay pawang kasinungalingan. Namis nila ang isang katotohanan na sa likod ng mga pangyayaring ito ay may kamay ng Diyos na kumikilos na ang dapat lang gawin ay tanggapin ng may pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid, our duty in those times is to listen to the voice of God and seek to do that one thing that He wants us to do in our situation. Pangatlo, let us look at Joseph's compassion. Mahabagin talaga po ang taong ito. Joseph's decision is to react toward Mary in compassion. This was not an easy decision to make, but it was a decision that was in the best interest of Mary. Sa halip po mga kapatid, na gumawa ng public example out of her and perhaps even bringing about her death, Joseph decides to deal with Mary in a very quiet manner. Even though he is sure that she has been unfaithful to him, mahal pa rin niya si Maria and he wanted to do the right thing for her. Mga minamahal na mga kapatid, this says a lot about Joseph. And as I have already said, now we respond in time of crisis reveals a great deal about the depth of our walk with the Lord. It reveals the depth of our faith and the strength of our hope in God. How we respond to those who have hurt us is also an indicator of the depth of our spiritual walk. Papaano tayo makipag-ugnayan sa mga taong gumawa sa atin ng mali, nagwasak ng ating mga pangarap,
sumira ng ating mga plano ay sukatan din ng lalim ng ating pananampalatayang espiritual. Kumusta kayo sa mga taong sumira ng pangarap nyo? Sa nagwasak ng inyong mga plano? How do you respond? Joseph responded with compassion. Ngayon po, galit ang mundo. Galit sa mga presidente ng bansa. Galit sa prime minister. Ang nakakalungkot, ang mga galit ay ang mga simbahan. Galit ang mga pastor. Sa pagbabawal na magtipon-tipon, sa pagbabawal kahit na nga yung pananambahan sa parking lot, galit ang mga simbahan. Mga kapatid, how do you react to those people who shattered your dreams? Are we going to deal with them with anger? Katulad ng ipinapakita ng mga simbahan ngayon, ng mga negosyante ngayon. Opo, hindi lang naman po negosyante yung apektado eh. Lahat po ng tao na apektuhan ng pandemyang ito. At sasabihin nating maraming mga pangarap natin ang pinatigil at inihinto at winasak. Pero sino ang ating sisisihin? Huwag niyo pong kakalimutan, sa likod ng pandemyang ito ay kamay ng Diyos na nagpahintulot. Sabihin na ninyo kung anong gusto niyong sabihin. Pero sasabihin ko po sa inyo, Diyos ang may kagustuhan nito. Kontrahin nyo na kung anong theology meron kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi mangyayari ito kung hindi pinayagan ng Diyos na makapangyarihan. At naniniwala po ako nito, sa dulo, makikita natin kung bakit. Amen? So, tandaan po natin, sa Matthew, puntahan na po natin yung ano. Sabi nga, if we can learn anything from the example of Joseph, it is that we should never let the hurt others inflict upon us to cause us to retaliate in an effort to hurt them in return. Amen? Yan. Kung sa panahon natin ngayon, tiyak, no, kung si Joseph ay nabuhay sa panahon natin ngayon, baka kung hindi na kay Tulfo, ay nasa social media, sa Facebook, nagrarant at ikinukwento ang ginawang pangangalo niya ng kanyang asawa. Na-shoutout na marahil ni Joseph sa kanyang Facebook timeline. Nanloko at pinagtaksilan siya ni Mary. At marahil, meron pa itong picture ng pagdadalang tao, ng paglilihi at ng pagbubuntis bilang ebidensya na siya ay niloko ng kanyang asawa. Mga kapatid, we need to deal with those around us who hurt us in compassion. In fact, the Lord Jesus told us to go further than that. He said that we not only to deal with them with compassion, but to forgive them. Forgive those who offended us without reservation. This is also the command from the Spirit through the Apostle Paul on Ephesians chapter 4, verse 32. Amen? Now, let us go to verse 20. Hanggang 20, verse 20 to 23. Ano po ang sinasabi niyan? Ang sabi po diyan, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Mga minamahal na mga kapatid, I find it interesting to note here that the Lord did not send Joseph the answer for direction he was looking for until he had reached a decision on his own. Kung babasahin niyo po ang talata, bago po ibinigay ng Diyos ang instruction kay Joseph na kunin niya si Mary
bilang asawa, nakapagpasya na po muna si Joseph sa kanyang sarili na hindi niya iiwanan si Mary. Mga minamahal, sometimes the Lord will allow us to exhaust all human effort, all human reasoning before He give us a divine insights into the situation that we are facing in life. Sa verse 20, ano po ang sabi? These thoughts troubled the mind of Joseph. The Lord sent an angel to speak to him in a dream. The angel brought Joseph a word of explanation. The angel brought a word of explanation. Joseph was made to understand the origin of the child of Mary. He was made to understand that his dream of his that had turned into a nightmare in his heart and mind was really a miraculous work of God. Na yung nawasak niyang pangarap ay himala ng Diyos, pagkilos ng Diyos at plano ng Diyos, hindi lang para sa kanya, hindi lang para kay Mary, kundi sa buong sanlibutan. Can you imagine that? Sa panaginip, ang sabi, the angel speak to him in a dream, and angel brought Joseph a word of explanation. Ano yung word of explanation? Sabi po ng verse 22, all this took place to fulfill the Lord had said through the prophet. At dahil po si Joseph ay matuwid, palabasan ng salita ng Diyos, alam niya ang propesiya. Ano po yung propesiya? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Isaiah 9:6. Alam po ito ni Joseph. And it was revealed to him by the angel. Mga kapatid, alam niyo po yung vantage point. Kapag tayo po mga kapatid ay nanonood ng basketball, hockey, softball, o kahit na ano pong game, saan pong lugar gusto niyong pumwesto? Hindi po ba ang pinakamagandang pwesto ay yung kita mo ang lahat? Yung natatanaw mo ang lahat? Nakapanood na ho ba kayo mga kapatid ng parada? No, yung parade. Yung Santa Cruzan, di ba? Ganon. O kaya yung Santa Claus Parade. Pasko na naman. Ewan ko ngayon kung may Santa Claus Parade ho ngayon. Mga kapatid, kung nakatayo ka sa simula noong parada, isa-isang dumadaan sa'yo. Kung ano ang paparating. Hindi po ba? At habang dumadaan ito, punong-puno ka ng excitement. Ano kayang susunod? Sino kayang susunod? Ano pa kayang meron? Ano kayang nasa dulo? Habang nandito po tayo at nag-aabang, punong-puno tayo ng excitement. At ito po ang maganda sa buhay. Hindi ho kasi natin natatanaw kung ano pa ang dulo, kaya excited pa tayo. Ang problema, excited lang tayo sa magagandang pangyayari. Pag sa mga pangit na pangyayari, gusto natin dumating na yung dulo para matapos na ang lahat. Tama po ba? Pero mga kapatid, hindi po lahat ng dumadaan sa parada gusto ninyo. Hindi po lahat ng dumadaan sa parada naiibigan ninyo. Hindi po lahat ng dumadaan sa parada kursunada ninyo. Minsan nga po, naranasan nyo na po ba manood ng YouTube? Nood kayo na YouTube, excited na excited kayo. Then all of a sudden, biglang may commercial. Buti na lang ngayon, pwede mong skip yung commercial. Be honest, sino po sa inyong hindi nag-i-skip ng commercial at pati commercial pinapanood? No? Madalang yun. No? Kasi po gusto natin mawala na itong mga hindrances na ito, mawala na itong mga sagabal na ito, mawala itong commercial na ito, at mapanood na ho natin hanggang dulo. Lalo na yung mga hook na hook ngayon sa mga Korean novela. No? Yung mga hook na hook sa Korean novela, inaabot po ng 5-6 na oras. Dahil gusto nila malaman na yung dulo eh. Matapos na't makarating na sila doon sa culmination, ano ang the end? Mga kapatid, on our vantage point, hindi pa ho natin kita ang dulo. Pero meron pong isang nakakita na ng dulo at ito'y walang iba kundi yung nasa ibabaw. Ang Diyos na nakakakita ng lahat,
alam na niya ang dulo. At dahil dito, mga kapatid, hindi na siya masosurprise. Hindi na masusurprise ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin kasi alam niya na po itong lahat. Hindi po ba napakalaking katuwaan sa puso natin bilang mga anak ng Diyos? Na dahil nakikita ng Diyos ang nangyayari dahil siya'y nasa ibabaw, ay ipagkatiwala na natin sa Kanya ang dulo at ma-excite na lang tayo sa mga nangyayari sa atin ngayon. Yeah, maybe your dreams are shattered right now, pero hindi nyo alam kung anong ipapalit ng Diyos. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng Diyos. At hindi mo alam na hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa kabuuan ng plano ng Diyos ang kanyang ginagawa. Just like what He did to Joseph. Amen po ba mga kapatid? Ang buhay ay katulad din po ng akin pong ikinukwentong ito. All we can really see is that part that is passing before our eyes and the present time. We have a vague memory of that which has gone before, but we have no idea about what is coming our way. However, God sits above it all. To Him there are no surprises. He knows the end from the beginning. The best thing we can ever learn to do is to simply trust Him to bring the best into our lives day by day. Even when our dreams are shattered and our hopes are dashed to pieces into the jagged rocks of reality, we need to trust the truth that our Father is still in control and He will take care of His children. Amen po ba mga kapatid? Despite what you and I may think at times, God does know what is best for us. Yun po ang sinasabi ng verse 20. Puntahan po natin ng verse 21. Sabi po dyan, Joseph is given detail of miracle that much of the world still hasn't grasped. Mga minamahal na mga kapatid, kay Jose, binanggit na ang Mesiyas ay isisilang. Na ito'y papangalanan at ito ang magliligtas. God entered this world through the womb of a Jewish virgin. Joseph is told that Mary will have a son and that this son is to be named Jesus. He is also told that this son will be the Savior of the Jews. That is quite a revelation in a nutshell. Joseph is made aware of a prophecy, a fulfillment of a prophecy. He was made aware of the baby. He is in fact the Son of God. And His name will reflect that because the name Jesus means Jehovah is salvation. His life will reflect this because He will be responsible for the salvation of the lost. This He will accomplish through His death on the cross, His resurrection from the dead, and His ascension back into heaven. Lahat ng ito, inireveal ng Diyos kay Joseph. Bago pa natin malaman na meron palang celebration ng mahal na araw, bago pa natin malaman na mayroong celebration dapat ang Pasko dahil isinilang ang Mesiyas, bago pa natin malaman na si Jesus ay nangaral, nagpabautismo, nagtawag ng mga disipulo at tinuruan ng mga disipulo, bago ang lahat ng ito sa buhay ng Mesiyas, alam na ito ni Jose. It was revealed to him by the Holy Spirit. Mga kapatid, may we never forget that it is from the wreckage of our greatest hurts that God often builds us the greatest of blessings. Picturean niyo po yan, maganda pang timeline. Magandang pang-tweet. May we never forget that. It is from the wreckage of our greatest hurts that God often builds us for the greatest of blessings.
Just because the way is dark, do not stop holding His hand. He may lead you through some desolate place, but He will never forsake you in any of them. Psalms 23 verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Wherever His paths lead you, you can count on His provisions to be sufficient for the need of the hour. Hindi siya nagkukulang. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin ng verse 21. Puntahan po natin ang verses 22 hanggang 23. Joseph is shown that the child Mary carries in her womb is none other than the deliverer, whom the world has waited on since man sinned in the Garden of Eden. Yung proto-evangelium sa Genesis 3:15 ay katuparan ng pagsilang ng ating Panginoon. This baby is to be the fulfillment of all the prophecies of the Old Testament. He is to be the end of the law. He will flesh out all the types of the Old Testament. He is to be the fulfillment of the prophecy. But He is far more than that. He is to be God in human flesh. Joseph is allowed to see that his hurt, his anger, his confusion, his shattered dreams were necessary to bring about the greatest miracle the world has ever known. Amen? Mga kapatid, when your dreams are shattered, when your plans are derailed, and when your hopes are all destroyed, remember that while it may look bleak from your perspective, God is working out His perfect will in your life and in my life. Therefore, let us all walk confidently with our hand held safely in His grasp, even when we cannot see the way or understand the why. Amen? Naniniwala po ako mga kapatid, God will bring us to a place where it all makes sense someday. But for now, aasa lang ako. Magtitiwala lang ako. Mananampalataya ako. From where I stand now, I cannot see what God has placed in my future. I am facing some puzzling event in my life at the present, but I know that down the road, in a place I have never arrived yet, my questions are answered and my needs are met. Amen? This is how God operates. That is how God operates. Our duty to Him is to walk with Him humbly by faith until He bring us to a place where He has already placed our provisions. Darating yung panahon, maiintindihan din natin. Amen? Now, puntahan po natin ang verses 24 and 25. Ano po ang sabi diyan? Dito po makikita natin ang ilang mga reaksyon. Makikita po natin yung reaction diyan ni Joseph. Sabi po, as soon as Joseph understand what is happening in his life, he reacts in faith. Po. He goes and takes Mary into his home and his heart as his wife. No? Tingnan po natin. Look at Joseph's reactions. Nung nakita po, as soon as Joseph understand what is happening in his life, nag-react po siya ng may pananampalataya. He goes and takes Mary into his home and his heart as his wife. Ito po yung response ni Joseph, and this is a response of pure faith. He still doesn't know things will work out, but he knows that God is working and that is enough for him. Nang kinausap siya ng anghel, ang ginawa po niya, kinuha niya si Maria, inyuwi niya sa kanyang bahay, at sila'y nagsama bilang mag-asawa. Joseph's decision must have shocked the whole community.
Everyone probably assumed that Joseph and Mary had not been able to wait for the wedding. Alam niyo po, ang mga tao sasabihin, aba, ang aga na buntis niyan. Hindi pa naman sila kasal. Oo, pwede sila ay patungo sa pag-aasawa, patungo sila sa pagiging mag-asawa, pero hindi pa dapat sila nagsisiping. Paanong nabuntis na agad niya si Maria? Pero ang ginawa ni Joseph, kinuha na niya si Mary, dinala niya sa kanyang bahay. Pero ang maganda po rito mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, sabi nga, true faith does not shrink from the call of God just because others do not understand. True faith hears the voice of God and simply does as it is told. Mas pinakinggan po ni Joseph dito ang opinyon ng Diyos, ang utos ng Diyos, kesa sa opinyon ng maraming mga tao, kesa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Para sa iba, mali ang ginawa ninyo, dapat hindi pa kayo nagsasama. Pero para kay Joseph, ito ang utos ng Diyos at ito ang kanyang susundin. True faith does not shrink from the call of God just because others do not understand. Inuwi niya si Mary at nagsama sila. Ang tanong, ano pang karakter ni Joseph ang makikita natin? Ang sabi po, yung susunod, Joseph's restraint. Ano ibig sabihin niyan? Joseph may have taken Mary into his home, but he restrains from having sexual relationships with her. He respects the plan of God and knows that the prophecy dictates that Jesus, si Jesus ay ipapanganak ng isang birhen. So kaya si Joseph, tiniis niya hanggang hindi na ipapanganak ang Panginoong Yesus, hindi niya sinipingan si Maria. Dahil kung sisipingan niya ito, nilabag niya ang utos, hindi na po birhen nung si Jesus ay ipanganganak. Nakuha niyo po. Kaya tiniis niya ito. Imagine niyo 9 months yun. 9 months. And after 9 months, pagagalingin pa yung sugat nun. No? Yung mga may asawa na, alam nila kung gaano katagal yon na naghihintay. No? At yun po mga kapatid, ang ipinagtiis ni Joseph. He respects the plan of God and knows that she is to be a virgin when Jesus is born. This too is a response of faith. Instead of demanding what was rightfully his as her husband, he willingly lay aside his rights so that the will of God might be accomplished. Mga kapatid, tinalaki ko po ito ng isang araw sa Tinig ng Pag-asa. Minsan kaya po tayo nadidisappoint, kaya po tayo nagagalit, dahil nababiolate ang ating rights. Nababiolate yung ating karapatan. Kasi most of the time, we insist on our rights. At kapag nababiolate yun, galit tayo, masama loob natin, nagre-reklamo tayo. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, karapatan ni Joseph na kunin yung kanya. Pero bilang pagsunod ng Diyos, pagsunod sa Diyos, itinabi niya ang kanyang karapatan at hinayaang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang tagumpay sa buhay mga kapatid at ang pamumuhay na masaya ay ang pagsusuko ng ating mga karapatan at hayaan nating mangibabaw ang kalooban ng Diyos sa ating mga karapatan. Amen? Sa panahong ito na ang mundo ay panayang sigaw tungkol sa human rights, sa ating mga karapatan, tayo mga mananampalataya, subukan po nating ipailalim ang ating karapatan sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Maniwala kayo, magiging maayos ang inyong mga pamumuhay sa kabila ng mga nawasak na pangarap. Amen? True faith willingly puts aside its own desire to do the will of God. God calls on our lives will be hard to accept and hard to do, but faith doesn't seek the easier road. Faith knows that God has already surveyed the way and knows where He wants His servants all the time. Faith says, "Here I am, send me." Amen? Now, panghuli,
Tingnan po natin Joseph's quiet resolve. Joseph waited patiently until Mary gave birth to her son. No doubt Joseph cared for the expectant mother as the best he could. When the time came the baby was born, Joseph did the job of the father. He named the boy Jesus. Lahat ng katungkulan ng responsibility ng pagiging ama, ginampanan nyo ni Joseph. Joseph is saying that he is willing to embrace the plan of God for his life, even though he doesn't fully understand it. He is willing to raise his child as his own, even though he knows the baby is not his son. Joseph is saying this, I had my life all planned out. Mary and I were to be married and we're going to live together for many years. We were going to have lots of children and very happy children. Then I found out she was pregnant. I knew the baby wasn't mine, but I did not know who it was, whose it was. I was hurt. All my plans and dreams were shattered. But then the Lord showed me that He had a better plan for my life. He called me to be the surrogate human father of the Messiah. What I thought was great tragedy was in fact the greatest blessings of my life. Spekulasyon ko lang po yan, pero marahil ito rin naman ang nasa isipang talaga ni Jose. If you don't get anything else out of this message, please get this. What you think is the worst thing that has ever happened to you will often turn out to be your greatest blessing. I think, mga kapatid, the difference between those who experience God's best in the tragedies of life and those who do not all comes down to simple faith. Some people simply will not trust God for anything, and as a result, they are always defeated and never able to rise above their circumstances. Kumusta po kayo ngayong umaga? Have you ever had a dream turn into a nightmare before your very eyes? Ako ay meron nun. Alam ko meron din kayong ganon. Most of us will face this experience again. Mahaba pa ang buhay. Kung hindi pa tayo kukunin ng Panginoon, meron pang mawawasak na mga pangarap. I just want to ask you this question. When your dream turn into nightmares, what are you going to do about it? Gagayahin ba natin si Jose? O susuko tayo sa buhay at tatakas sa mga pagkawasak na nangyayari sa atin? Mga minamahal, of course, there are precious few who are able to take the pieces of broken dreams, lay them at the feet of the Lord Jesus and say, Lord, I don't understand why this has happened to me. I never wanted this, but it has happened nonetheless. I am here before your feet now, and I will surrender everything to you. Kapatid, those are the people who walk in victory in the midst of their worst nightmare. Kumusta ka? Are you the kind of person? What are you doing with your broken dreams? I invite you to bring your life to Jesus, to bring your mess and all of your shattered dream, and let Him have the best for you. Meron pong isang kwento at dito ko po ito tatapusin. Ang kwento pong ito ay pangyayari sa mag-inang si Maria at si Cristina. Sila po ay nakatira sa isang mahirap na neighborhood sa Brazil, sa isang outskirt village sa Brazil. Namatay ang asawa ni Maria sa batang edad, na iwan sa kanyang pangangalaga ang sanggol na si Cristina. Hindi na po siya nag-asawa uli at pinalaki na lamang niya si Cristina
sa kabila ng napakahirap ng kanilang buhay. Nung lumalaki si Christina at nagdadalaga, laging sinasabi nito sa kanyang nanay, papuntahin mo ako sa city at hayaan mong humanap ako ng trabaho roon para matulungan kita. Pinipigilan lagi ito ni Maria dahil alam niya na ang mga babae sa probinsya kapag pumunta na sa city ay napapariwara dahil sa hirap ng buhay doon napipilitan silang pumasok sa mga pagbebenta ng kanilang sariling katawan at ang iba'y nauuwi sa prostitusyon. Pinipigil ni Maria si Christina na gawin ang bagay na ito, subalit isang araw, nagising si Maria na wala na si Christina, dala ang kanyang mga gamit at ito ay pumunta sa city para makipagsapalaran. Sa sobrang takot ni Maria, Maria knew Christina had no way of earning money. She also knew that her daughter was too stubborn to give up. Ang ginawa po ni Maria, kinuha niya ang konting perang kanyang naiipon, pumunta po sa isang pagawaan ng litrato, nagpa-picture po siya, black and white pa ho yung kanyang picture, at ang ginawa niya po, nagpakopya po siya ng maraming mga litrato niya, picture niya, at idinikit niya po ng idinikit ang mga picture na ito. Pumunta po siya ng city at sa lahat ng pwede niyang dikitan sa mga club, sa mga poste, sa mga building, mga prostitution din, nightclub and hotels, pinagdidikit niya po ang mga bagay na ito. Sa mga bathroom mirror, nagdikit din po siya ng kanyang litrato at kung saan-saan pa. Sa mga bulletin board, nung naubos na ang kanyang pera at wala na siyang litratong maidikit, umuwi si Maria sa kanyang bahay. Few weeks later, si Christina habang pababa sa isang hotel lobby, her young face was so tired. Her dreams had become a nightmare. But as she reached the bottom of the stairs, nakita niya ang isang litratong pamilyar. Kinuha niya ito at nakita niya ang litrato ng kanyang nanay. Christina's eyes burned and her throat tightened as she walked across the room and removed the small photo. Written on the back was a compelling invitation. Sa likod ng litrato ni Maria nakasulat, whatever you've done, whatever you have become, it doesn't matter. Please come home. And she did. Mga minamahal na mga kapatid, if your dreams are lying in a shattered pieces around you right now and have turned into nightmares, please bring them to Jesus and let Him turn them into a source of glory and rejoicing. Regardless of what has become of your life, you can bring it to Jesus right now. Purihin po ang Panginoon, and as we celebrate this season of Christmas, marami po sa mga gusto nyong mangyari ay hindi mangyayari. Marami pong mga bagay na pinapangarap nyong hindi matutupad. Marami pong mga gusto nyong bilihin ang hindi nyo mabibili. Ang sabi nga, ang Prime Minister, kahit na po siya ang tawagin nating nagnakaw ng ating Pasko, wala po tayong magagawa kung hindi sumunod sa mga plano na nagaganap sa mundo natin ngayon. I believe that God is still aware of what is happening. We just need to trust Him. Ang kanyang pagsira ng ating mga plano at ang ating mga balak ay paghahanda sa isang magandang pangyayari na para sa atin, kahit hindi nauunawaan, ay dapat pagtiwalaan. Amen? Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Could it come like a mighty storm? With all the strength of hurricane,
the sky in the night to the earth below. Falling from the sky in the night to the earth below. Inaanyahan ko pong tumayo ang kapulungan at sabay-sabay po nating awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papuri po ay sa iyo. Tanggapin mo po ang amin pong mga pagpapasalamat sa ginawa mo pong patnubay sa amin sa gawaing ito, sa mensaheng aming napakinggan, sa mga pag-aawitan at pagpupuri. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy naming naparangalan. At loobin mo po na ang pag-uunat ng kamay ng maliit mong lingkod, padaluyan mo po sa kamay na ito ang iyong masaganang basbas at ang iyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang aliw, pakikipisan at pagsama ng banal na Espiritu ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Ngayon po ay dadako naman tayo sa mga ilang paalala at pagbabalita. Mga minamahal na mga kapatid, atin pong binabati ng maligayang kaarawan ang ating mga kapatid na nagdiriwang ngayon ng kanilang birthday. Sa buwan na ito ay may mga kapatiran din na nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal. Atin din po silang binabati at ating pinupuri ang Diyos sa patuloy na pag-iingat at pagsama sa kanilang mga relasyon bilang mag-asawa. Ngayon po ay nais kong i-announce na ang atin pong simbang gabi ay nagpapatuloy tuwing araw po ng Biyernes. Ayan, nakadalawang simbang gabi na po tayo at purihin ng Diyos sa buhay po ng atin pong Assistant Pastor Kuya Manix Cruz at ng ating Sunday School teacher, Sunday School Superintendent kapatid na Janelle Ramos sa kanilang pangunguna sa ating nakaraang simbang gabi. Purihin po ang Panginoon at nakakatuwa po na nakikita po natin na
marami pong dumadalo sa atin pong simbang gabi. Patuloy din po ang ating prayer meeting tuwing araw po ng Wednesday. Ito po ay via Zoom. Kung hindi pa ho ninyo nasubukan, try nyo po. At nakakatuwa po noong nakaraan na Wednesday, mahigit pong 20 yung atin pong nakakasama sa Zoom. Po, nakakatuwa. At feel free to join every Wednesday, 7:30 po iyon. Sa December 18, patuloy po ang ating simbang gabi. Ayan, hindi ko po babanggitin kung sino ang speaker para po excited po kayo na dumalo. So, we still have another speaker on December 18 at sa Pasko po, araw po ng Pasko, December 25, again, yung pong December 25, 7:30, sama-sama po tayo, again, para sa simbang gabi. Mag-join po kayo. Yun po ay via Zoom. Sa December 19, ito po ay Christmas party ng ating mga kabataan. Ayan, so atin po silang suportahan at encourage natin yung ating mga anak na mag-join sa kanilang Christmas party. Ito po ay virtual Christmas party via Zoom, December 19. Ayan. So, yun pong mga magki-Christmas party. Talaga pong hanggang ngayon ay bawal pang magsama-sama. So, you can probably do some creative things via Zoom or via Messenger or via Facebook room para po kayo ay magsama-sama. Pero ngayon po talagang ipinagbabawal pa ho ng Manitoba ang face-to-face gathering. And this is things that we need to live up with at this point of the pandemic. So mga kapatid, paalala lang po, yung inyong mga offering, you can do an e-transfer sa atin pong direct deposit account sa bangko. Yung mga, alam ko naman na kayong mga nanonood ay nakakagawa na po kayo nito at ginagawa nyo po ito ng may katapatan. Maraming pong salamat at nawa ay ibalik ng Diyos ang ibayo niyang pagpapala sa inyo, sa inyong mga katapatan ng pagkakaloob sa kabila po ng pandemyang meron tayo ngayon. At gusto ko rin po i-encourage yung mga wala pong kakayahang mag-e-transfer or walang internet banking o yung online banking, ay ipunin muna ang inyong mga kaloob at isang araw po, gaya po ng lagi nating sinasabi, kapag pwede na pong magtipon-tipon, ay ating pong lilikumin ang inyo pong mga offering. Ayan, so again, gusto ko pong ibalita sa inyo na ongoing na po yung atin pong application para po sa ating occupancy permit. By Tuesday, ay ikakabit na po ng Jason Abraham Sign and Design yung atin pong signage. Kaya siguro by Wednesday, kung dadaan po kayo sa 465 Atlantic, pwede nyo nang picturean o magpa-picture po kayo sa atin pong building doon. Kaya lang po, huwag kayong magsasabay-sabay. Kung gusto nyo pong mag-asawa o pamilya, pumunta po kayo ron at magpa-picture po kayo doon sa bago ng signage ng ating building. I-post nyo po sa Facebook para po makita naman natin na para hindi malungkot, hindi po ba, na hindi pa natin napupuntahan. But you can do that. We will allow you to go to 465 Atlantic, doon lang po sa labas, para po magpa-picture. At i-post ninyo sa Facebook ninyo and be proud to be UNIDA. Kasi po ito po ay milestone sa bawat sa atin. At yun po ang pangako po ng Pastor JP na sa Tuesday ay ikakabit na po yun pong atin pong signage. So yun po. So pwede nyo po yung pasyalan. At again, social distancing, wala pong marami. Kailangan po yung pamilya lang ninyo at bahala na po kayo kung kailan nyo gusto. Huwag po magsasabay-sabay. So yun po at kung kayo po ay inaanyayahan ko na magsalo-salo sa pananghanian palagi bilang pamilya, i-enjoy po natin yung company ng ating mga mahal sa buhay. At again, mag-ingat po tayo. Maganda ang balita dahil ang Canada po ay nakabili na ng I think 240 something na 1,000 vaccines. At nagsisimula na po na mag-vaccinate. Siguro po early next year ay pwede na at meron na po na available para i-vaccinate ang entire Canada. Hanggat wala pa, again, mag-intay-intay pa ho tayo. So, I think everything will be coming back to a new normal. Kaya, lahat ng bagay ay magaganap at mangyayari, hintay-hintay lang po tayo. Again, maraming pong salamat. Thank you for tuning in.
Ngayon, pwede nyo pong i-share, pinapakiusapan ko po kayo na i-share ninyo ang video na ito. O minsan po ay bago magsimula ang ating pananambahan, i-share na ninyo sa timeline ninyo, sa mga kaibigan ninyo, para po nakikita nila na Winnipeg Unida is doing an online worship service. Yan. So, ipakalatin po natin ito at imagine niyo yung mga friends niyo sa Facebook, if you have 3,000 to 4,000 friends, who knows kung may madadaan doon at makakakita at mahahagip ng mensahe ng Diyos at sila ipagpapalain. Huwag po nating ipagkakait ang isang bagay na mabuti na sa tingin natin ay kapakipakinabang para sa iba. So again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel. God bless everyone.